Natuklasan kamakailan ang malalim na katiwalian sa loob ng Malacanang na kinakasangkutan umano ng ilang matataas na opisyal. Ayon sa mga lumalabas na ulat, ipinahayag ng mga whistleblower na mayroong mga iligal na transaksyon na nagaganap sa administrasyon na nagdudulot ng malaking pagkakagulo sa gobyerno. Si Pangulong Kuting Jr. ay napatunayang may kaalaman umano sa mga anomalya, ngunit hindi agad kumikilos para solusyonan ang mga ito. Ang mga revelasyong ito ay nagdulot ng matinding galit sa publiko na nag-udyok sa maraming Pilipino na magprotesta at magsanawagan ng pagbabago sa pamahalaan. Bunga ng isyong ito, libo-libong mamamayan mula sa iba't ibang panig ng bansa ang lumahok sa mga kilos protesta, bitbit ang mga panawagan para sa hustisya at pananagutan. Sa kabila ng pagpapatupad ng seguridad at pag-aaresto ng ilang mga lider ng protesta, mas lalong lumalakas ang sigaw ng taong bayan para sa pagbibitiw ng Pangulo. Ayon sa ilang grupo, ito raw ay ang tamang panahon upang iwasto ang kamalian at mapanagot ang nasa kapangyarihan na nag-aabuso sa kanilang posisyon. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, maring itinanggi ng palasyo ang mga paratang at iginiit na sinusumbong nila ang transparency at accountability sa gobyerno. Subalit tila hindi sapat ang paliwanag na ito sa taong bayan na patuloy ang pagkondena sa administrasyon. Inaasahan ang patuloy ng pagtaas ng tensyon sa mga susunod na araw habang naghihintay ang lahat sa posibleng hakbang na gagawin ng Pangulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kaniya at sa kanyang pamunuan. Patuloy na magmamatsyag ang publiko sa anumang pagbabago na maaring mangyari sa pamahalaan. Umaasang magwawagi ang katotohanan at katarungan. At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga saglip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hapon diyan sa Pilipinas ay nag-post din ako ng nag-assestole na ba? Okay, assestole. 'Di ba? Ang bangag, alright? Ang bangag, nag-OD na ba? Okay? Nag-OD na ba mga palangga ang mga bangag? So ano ang nangyari? Okay? Alright. May nag-message na naman na puting ahas. Ano ang totoong kwento? Ha? Nag-asistole, ibig sabihin, clue daw, ibig sabihin ay nategi na ba? Alright, so ganito ang chika boom boom. Okay? Ang chika boom boom, tumpak pa sa nilupak. Tumpak pa parang nilupak. So, ayon sa ating A1 information, ay nagbugbuga na naman ang dalawang bangag. What do you expect kapag ang mga bangag ay yung lutang na lutang sa ipinagbabawal na pulburon, kung hindi mag-uumbagan yan, okay? Oh, ano ba? Code Blue na revive, sabi ni Myra. Oh, anyway, bago pala tayo magtuloy-tuloy, nakalimutan ko munang ano sa inyo 'to, paalala sa inyo, yung mga nagme-message sa akin, okay? Alright, ito ang ating paalala sa inyo. Sa mga taga-Japan, okay, for the Kingmaker book, ayan ang inyong email na pupuntahan. Mag-email ka na palangga. Ayan, Kingmaker at Kingmaker Tokyo Japan at Gmail. At sa mga nasa Canada naman, ayan, Kingmaker Vancouver at proton.me. At yung nasa Europa naman ay Kingmaker Europe at proton.me. Ayan, screenshot nyo na yan. At sa Amerika, nandyan sa ilalim ang ating information. Okay, sabi ni Miko, sana matuluyan na. So, may mga nagbalita, si Maui nagbalita na. But this is the information coming from our puting ahas, which is regular na nating nakukuhaan ng impormasyon mula sa loob o pugad ng mga Jejimon. So, nung around 6:45 p.m. Philippine or Manila time, ay code blue na daw si Bangag. Okay? Alright? Okay. Yeah. Code blue na. Kasi nagjumbagan sila ni Lisa Tanas dahil ayon sa ating Juting Jaas
ay sabog na sabog, bangag na bangag, silang dalawa pareho sa pulburon. So ito inaano ko lang to yung information na binabasa ko actually. So, nagkasakitan at may injury si Liza Tanas sa ulo. Di ba dati nag-umbagan sila sa eroplano, nag-umbagan, nalaglag si Liza sa hagdan noong December of 2022 sa kaanuhan, sa kabangagan, 'di ba? Sa kalasingan dahil bangag na bangag sa ipinagbabawal na pulburon. So kagahapon, may injury si Liza Tanas sa ulo. Okay. At in-airlift yung dalawang mag-asawang bangag around 6:45 p.m. kahapon. In-airlift. So yan I think yung balita ni Jason Sa. So during that time, wala pa akong A1 information noon, pero may mga nagsabi sa akin, pero kasi hindi yung regular na puting ahas ang nagbigay sa atin. So hindi ako makapagbigay ng eksaktong statement coming from puting ahas kasi you'll never know kung ano yung totoo o ano yung ano yung A1 info. So ngayon, tama yung post ni Jason Sa. Kasi ayon sa ating source, nasa St. Luke's pa rin, okay? Nasa St. Luke's pa rin si Bangag. Pero itong post na ito, kailan niya pa ito pinost? 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So, sa time nyo, this was like almost 7 hours ago, itong information. Hindi ko alam kung nakalabas na si Bangag or what. Pero in-airlift sila pareho dahil pareho silang nagka-jumbagan. Alright? At ang sabi nga ng kaputing ahas, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, hindi po paki-correct naman, sabi niya, hindi po tinuhod si Liza Tanas. Hinampas po siya ng cellphone ni Bangag dahil pareho silang bangag. Okay? Ngayon, kaya po nalaman ito ay grabe yung kalabugan at murahan na narinig, sabi niya, na narinig namin sa labas. O namin, pwede itong PSG staff. Okay. Sabi niya, kalabugan, bugbugan na narinig namin sa labas. So lumabas si Liza Tanas. So tinawag ang PSG. Kitang-kita namin na may dugo sa pagmumuka ni Liza Tanas. Okay? Then, si Bangag Jr. ay nakaupo, okay, sa chair. At siya ay nag-color blue, kaya code blue. Alright? Okay, kaya code blue. Okay, so yun, sabi niya, at hirap huminga, kaya in-airlift sila. Okay, both sa in-airlift, papunta daw sa Sintok, ayon sa ating A1 information. So, ano ibig sabihin ito? Di ba, ang bilis, ang sabi nga ni Inday, ang gaba sa Ginoo dili good magsaba. So kahit walang gagawin yung taong bayan, umupo lang kayo ng bonggang-bongga kapag ang Diyos ay sumingil, 'di ba, sa kanilang mga kasalanan o sa ating mga kasalanan, talagang dili good magsaba. Right? Sabi ni Jane, sana makomatos. Imagine, kasasabi lang ni Inday Sara ang statement na ang gaba dili good magsaba. What do you expect? Okay? Bangag nga What do you expect? Authenticated bangag. Okay? What do you expect? Okay? Penorensic ng US, okay? Ng US expert. Ayan ang result. Paulit-ulit natin sinabi pero kasi pinapaalala ko lang sa inyo. What do you expect? Okay? Ito ay forensic authenticated si Bangag Jr., mga kababayan. So ngayon, kaya itong pagpatuloy nila na panggigipit sa inyo, sa lahat. Sana patay na, sabi ni Ed. Okay? RIP. Bangag resign, tayo mo, Hindi naman sa yung flag sa Luneta naka-half mast na daw. Hindi ko alam, hindi ako updated. Okay?
Hindi ako updated. Sana totoo na yan. Sabi ni Tyron, really? O, tingnan natin. Pakatingin nga yung Luneta. I-Google natin. I-Twitter natin. Divine intervention po yan, sabi ni Dark Angel. Okay? Tingnan natin sa X kung totoo yan, ha? X is Twitter, right? Okay, X. Okay, tignan natin kung kasi may nag-comment. Luneta, okay. Kung totoo yan, mga palangga. Okay. 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 Wala akong makita. We'll see. Anyway, Marcos resign. Fiesta kapag... Anyway, ganito kasi ang karma. Kaya nga, yung lahat ng pangyayari ngayon, okay. Ano sabi? Alright, sige, hindi ko makita yung yung tungkol dun sa Okay, ito ang eksena. Ito ang instruction. Meron pa. Okay, tignan natin sa information. So, yun na nga, in-airlift si Bangag Jr. May instruction. Okay, ano yung instruction? Where is the instruction here? Okay. Ayun. So ngayon, nakita nga daw na may dugo si Satanas. Hindi na naman makakalabas yan. Magtatago na naman siya. Alright? Magtatago na naman yan palangga. Ang bangag na yan. Okay. Kasi gusto nga nilang pagtakpan lahat. You know, nag-aaway-away na yung mga yan. Baka si Bangag Jr. ay, hindi na nga makakapag-isip yan. Kasi kung pareho silang bangag, talagang bangag na bangag, mga palangga. Sabi nga ni Atty. Glenchong kahapon, parang kulang na lang, formalin, something like that. Hindi naman tayo we wish ng masama sa mabuting tao. Pag mabuting tao, pag mabuting leader, mabuting presidente, talagang dapat ay ipapagdasal mo na humaba ang buhay. Pero kapag bangag at tignan mo, nag-illegal ng paghuhukay dyan sa QGC, may pag-uusapan natin yan, di ba? So, dapat talaga, Diyos ang gumanti sa kanya, di ba? Ang Diyos talaga ang maniningil. Actually, hindi tayo bayan dahil di naman tayo manggugurgor katulad nila, di ba? So yun nga, sabi ng ating information ay sa kasalukuyan nasa St. Luke's pa. This was like 7 hours ago. Okay? But, i-airlift si Bangag sa Batangas Mansion if may order na raw ng doktor. Alright. Teka, nasan yung Batangas? Kanino? Hindi ko alam eh. Kanino yung bahay yung Batangas Mansion? Do you know? Tanong natin sa puting ahas. Okay? So, yan ang sabi. So, ano ang ibig sabihin nito? Ang gaba, dili good magsaba. And tama nga. Well, sabi ko sa inyo, hindi nila matatapos. Hindi makakaabot ng 2028 yan. Baka nga hindi abutin ng birthday yan eh. Magbe-birthday na yan. Magbilang kayo 13 oras. Ay, 3 araw. Di ba? Kasi kahapon, I think bago sila nagbugbugan, nag-release na naman siya ng statement, si Bangag Jr., na yung bagyo na dinanas nyo na naman, mga palangga, mansion ng mga Marcos, may mansion sila sa Batangas, ay hindi ko alam yun. Anyway, dito sa bagyong ito, sabi ko nga, talagang ang Ginoo ba, ang Diyos, ay talagang okay. Hindi ko, tawag ko si sinabi ba ni Cathy yun? Paano yan na-mention sa akin yan? Tignan natin. Kung present si Palangga. Okay. So ngayon, mga kababayan, itong bagyo na ito, na naranasan ninyo, si Bagyong Enteng, okay? Sabi ni Solid Maharlika na ko is mansion yata nila Ralph Recto. Anyway,
So itong bagyo, ang sinabi niya, hindi naman ang problema daw ngayon sa bagyong nararanasan nito is kasi malakas ang hangin. Bangag na ito mga palangga. Nung una, basura. Nung una, pangalawa, sinasabi niya, binangga ng barko, kaya nawala yung flood control. Ngayon, wala namang problema kasi malakas, malakas ang hangin, ganyan-ganyan. So, itong direksyon na ito, okay? Itong direksyon na ito ay talagang bangag na bangag na. Hindi pa kami nag-usap ni Cathy. Kung may information din siya siguro, dahil alam mo naman yan, may informasyon din yan. But anyway, our information is A1 at ito yung regular na mga tao na nandoon sa loob na naka-witness. Ito din yung mga taong nakakita na sinapak, binulyawan ni Lisa Tanas yung isang PSG. Kaya nga nagtataka ako din sa mga PSG na ito na nakikita. Di ba nakikita ninyo ang ginagawa ng mga bangag na ito, nagbubugbugan, nagre-report pa nga kayo sa akin, di ba? Nagsasakitan, pero wala kayong ginagawa. Pero recently, mga kababayan, ay mukhang umaalma na nga itong ating mga kapulisan dyan sa Davao City, kung saan patuloy din na sumusunod sa utos ni Lisa Tanas, ni Marbil, ni Torre, ni Bangag. Di ba? So yan yung nakikita natin na parami na ng parami ang umaalsa at nagsispeak up day kasi nga wala na pong direksyon ang gobyerno ninyo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, gusto niyo bang tiisin yung mga baha, di ba? Ang inyong only sa panahon ni Bangag Jr. na may ganyan ka sobrang binabaha ang mga lugar na never mo ma-imagine sa buhay mo na binabaha kayo, di ba? Ako tumira sa Pilipinas. Tumira ako ng Quezon City, ng Maynila, ng Mandaluyong. Quezon City, Manila, Mandaluyong. I think yan lang ang tiniran ko sa buong buhay ko. Caloocan, tumira din ako dyan. Okay? So may mga lugar na hindi binabaha, pero ngayon umaapaw na ang baha. Hindi lang lagpas tao, lagpas bahay. Di ba? Lagpas bahay. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Ibig sabihin, yung mga budget supposedly para dyan sa flood control na yan, to protect, di ba? To protect you, ay ninakaw na nila. Kasi, imagine nyo ng panahon ni Duterte, kahit naman nagbagyo, may binabaha talaga ng mga area. But not to the point na ganyan, lagpas third floor, di ba? Second floor, third floor. So yan ay sinyales na hindi napupunta ang pera ng bayan, ang pondo para sa mga proyekto na yan, para sa mga flood control na yan, mga infrastructure project na yan, para support, para kayo ay protektahan ng gobyerno. Kaya ngayon, dahil every day ay huhubaran sila ng hubaran dahil sa pagbabangag nila, tayo mo nagsusuntukan, nagsasapakan. Diba September pa lang, sinabi na natin sa inyo na nung in-appoint nung pinarmahan ni Bangag Jr., yung Chief of Staff appointment ni Attorney Vic Rodriguez, nagsapakan sila doon sa eroplano. 'Di ba? Ilang beses si Lisa Tanas nananakal. Harap-harapan yan ay testimonya ni Attorney Glenn Chong nung nawala ng internet yung during their meeting, tapos nawala ng internet, sinakal niya, 'di ba, yung kanyang staff. Ang dami nandura. 'Di ba? Baboy itong babaeng ito, katulad ng kanyang asawang mga What do you expect kung ang isang presidente at first lady ninyo ay magka-jamming sa ipinagbabawal na pulburon? Kaya ngayon, at saka hindi niyo pwedeng i-ignore yan. Hindi niyo pwedeng i-ignore na okay lang yan. Parang okay lang sa inyo na may presidente kayong bangag, may presidente kayong ayaw magpa-pulburon test. Well, congratulations si Mother Pebbles, nagpa-drug test at siya ay what do you call it? Free from pulburon, or from S. Nakita ko sa post niya ng bonggang-bongga. Yan is, as inamin niya mismo na during her past, naggamit siya. Pero ngayon, clean na siya. Good job, Mother Pebbles. So, ito yung panawagan natin sa mga politiko. Ito yung resolution din na hiniyain ni Congressman Pulong sa mga politiko na pagtatakbo kayo, mga government official, na dumaan kayo sa high hair follicle test. Di ba?
So ngayon, balikan natin si Bangag. Kaya naman, etong issue ng magpa-hair follicle test, yung kanyang pagiging authenticated Bangag, ayan po, ang forensic result yan dito, here in the States. Ayan, di ba? Ayan yan. O, may mga ano pa yan, paulit-ulit ko. Kaya nga, anong petsa na? July 21, nung tinakot nila ako na magpa-drug test, na magpa i-demanda ako sa Amerika dahil nagpakalat ako ng fake news at ito daw ay deepfake. Ito sinasampal ko sa kanila. Ito po ang tatlong papel na ito na, ayan ang itsura ni Kuting. Binasa ko na to sa inyo, but I just want to remind you, kung matapang yung mga buwaka ng Genemis na yan, okay? Kung matapang yung mga yan, mga palangga, bakit hanggang ngayon hindi pa siya makipag-ugnayan sa Amerika? Ipinagyayabang ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr., alay namin ang Amerika. 'Di ba? Makikipagtulungan sila para hulihin si Maharlika, para idiin si Maharlika, ipakulong si Maharlika dahil nagpakalat ng deepfake na si Kuting ay nagbabangag. Kaya nga i-challenge them, 3 days nga lang binibigay ko. More than a month na. Ayan po, hindi magsisinungaling ang ebidensya. Kung kayo ay matino na sa kaisipan ninyo, hindi, 'di ba? Ito ay malinaw pa sa sikat ng araw. Sabi ko nga, ito ay ititestimonya, magtitestimonya ang forensic expert dito sa Amerika kapag ako ay kinasuhan. 'Di ba? Hindi ko lang pwedeng ilabas yung kanyang pirma at ang kanyang pangalan kasi, sabi ko nga, nagpirma ako ng agreemento sa kanya tungkol diyan. Ganun pa man, ito yung pinapakita ko sa inyo na ang nangyayari sa Pilipinas, yung sapaka nila, nag-code blue na, di ba? Wala na sa tamang katinuan. Kapag bangag na, di ba? Kahit nga ano pa ang relasyon ninyo, ay talagang nagsasapakan ang tao pag bangag na at high na sa ipinagbabawal na pulburon. Ano ang impact dito sa inyo mga kababayan? Ang impact sa inyo, lulunurin kayo sa baha, lulunurin kayo sa Kumunoy. Tulad na nangyayari sa Davao, sa KOJC. Okay? Na illegal ang kanilang pagdistrongkar, paghukay, pananakit, pang-tear gas, pangsisira, panglusob dito sa private property, paglabag sa religious freedom, paglabag sa karapatang pantao, lahat ay nilabag na nila. Even ang karapatan ng mga pulis na nandoon. So kanina, pumunta dyan si Attorney Torion para, silipin kung ano yung mga dinidrill nila, ano yung hinuhukay nila, di ba? Nakita nyo naman yan mga palangga. I think, ito, pinost na natin yon. Pero tignan natin tong recent, picture lang, Ito, nakita nyo na tong picture na ito. Ayan, okay. O, di ba, yung mga pagdidrill nilang ganyan. Nakita nyo na yan, drilling na yan. Naghuhukay sila. Buti nga na, sana kung ilagay nila si Bangag. Unang-una, ito ba ang mga pulis na ito ay experienced or are they skilled to do that? Kasi bago ka yung mga even ng mga construction workers, di ba? Even mga electricians or mga vocational courses, kailangan mo mag-aral, kailangan mo may certificate, kailangan mo pag-aralan yung mga bagay-bagay na ginawa mo. Ito bang mga pulis na ito, are they skilled to do that? Para maghukay? Actually, pwede silang mapahamak kasi hindi nila trabaho yan. Kasama ba sa pagtrabaho ng pulis ang paghukay o pagmimina? Kasi even yung mga minors yan ay mga permiso yan. May mga certificate yan para to do that kind of job. Di ba? So kaya nga ito mga kababayan, ang epekto ng pagiging authenticated bangag ni Marcos Jr. Ito yung nagiging epekto kapag ang pinapayagan ninyo na ang inyong presidente at ang kanyang asawa ay magka-jamming sa ipinagbabawal na white powdery substance at saksing buhay eyewitness si Cathy Binag, mga kababayan, na hanggang ngayon, 'di ba, may isang buwan, may 1 month na nagsalita si Cathy Binag. Kung talagang totoo na nasa panig ng gobyernong ito ang katotohanan na kami na tayo na mga kritiko o tagapagsalita dito sa social media na tayo ay pinapabatid sa taong bayan na eto si Bangag, authenticated Bangag siya. Balikan po natin kasi lahat ito nang nangyayari sa bayan natin ngayon
ang mga baha na nararanasan ninyo, ang panggigipit, kahirapan, it all boils down dahil meron kayong bangag, authenticated ngiwi na presidente at kanyang asawa at yung mga katauhan niya sa kanyang mga gabinete. Ito lahat ang kadahilanan. Di ba? Kaya ito, pinahirapan ngayon ang KOJC. At kayong lahat, hindi lang KOJC, yung mga nararanasan ninyong baha. May nag-comment, sana sa St. Peter na. I wish. Kaya sabi ko sa inyo, kung sisingilin siya, alam niyo, sinasabi niyo, may mga trolls dyan, or kunyari, nagpapanggap na, maka-Diyos, masama ang mag-wish ng ill deep sa ikapwa mo. Yan, applicable yan sa taong matino. Kapag taong matino na gumagawa ng tama, talagang labag yan sa mata ng Diyos. Okay? Sa mata ng Diyos, na i-wish mo na maggurgur yung isang tao na wala namang ginawa. Pero kung katulad ni Bangag na may ginurgur sa pamamagitan ng pagiging bangag nila, ginurgur at mga nasaktan na mga Pilipino sa KOJC compound, kung may mga estudyante na hindi nakakapasok sa kanilang pag-aaral ngayon dahil ginigiba nila yung mga paaralan. Di ba? Yan, pwede mong i-wish yan. Sabi ko, kahit pigaan mo pa ng kalamansi dyan, magpapaparty pa ako, magpapalitsyon pa ako ng bonggang-bongga. Okay? So yan ngayon ang impact niyan. So kanina nakita natin si Attorney Torion, 'di ba? Ang counsel ng SM ng KOJC na kung saan na sinubukan niyang i-check together with the media. Ang sabi pa nga niya doon parang nananawagan siya sa GMA, parang may taga GMA pa doon o iba pang mga mainstream na naka-witness na sabi niya iulat niyo naman yung tama. So after watching that, ng kanyang panawagan, pumunta ako dito sa mga mainstream media kung inulat ba nila yung kanilang nasaksihan doon na ayaw papasukin ng mga pulis ang representante o ang mga KOJC at ang kanilang lawyer para makita kung ano yung dinidrill nila, kung ano yung mga hinuhukay nila. So, paglabag ulit sa property, sa private property. Kaya ito may nag-share sa atin ang open letter ng mga pulis na nandoon
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!